Napakasaya nga ni Eliza sa mga gift na natanggap niya kay Ate Ivana. Sa buong buhay ni Eliza, ngayon pa lang kasi siya nakaranas ng ganito. First time niyang makareceive at maka-experience ng mga ganitong bagay. Talagang mayayaman lang yung mga nakakabili nito. Imagine yung mga Barbie na yan, 5,000 pesos, grabe, 5 sako na ng bigas yun mga ka-G. Parang isang taon na yata naming kakainin yun. At isa to sa mga blessings na nararanasan namin sa pag-vlog. At ano ba yung purpose ng pag-vlog ko? Na matulungan ko si Eliza kahit sa simpleng bagay lang at maayahon ko sa hirap ng buhay ang aking pamilya. Na yung para sa akin, isasantabi ko muna at focus talaga ako kay Eliza at kay Mama. At hanggang binibigyan nila ako ng dahilan para ipagpatuloy ko yung ginagawa ko sa kanila, nandito lang ako lagi para sa kanila. Masasabi mo na nakita na natin kahapon si Ate Ivana. Masaya ito, hindi ako nakatulog. Hindi tayo makapaniwala, no? Hindi ako makaget over. Kahit ako hanggang ngayon, parang alam mo yung, siyempre, sikat na sikat. Ivana Alawi yung kaharap mo. Alam mo yung, hindi mo talaga bukod maisip na makikita mo siya sa personal. Starstruck ako. Grabe, no? Kasi ako, Ganda niya. fan talaga ako ni Ate Ivana. Ever since simula nung naglabas siya. Alam mo yung sa TV, sa cellphone, nakafollow ka talaga pati sa TikTok na. Lahat ng social media platform niya. Tapos, hindi ko bukod ma-imagine na mamimit natin siya. Mamimit niya si Eliza. May mga inabot siya, may binigay siyang tulong. Diba? Grabe yun. Grabe yung... Kaya salamat, Ate Ivana. Totoo. Tsaka mukha talaga siyang Barbie sa personal, no? Ang ganda Liit niya. na waistline sana. Yung mukha niya ang liit. Tapos, ang liit niya ring babae. Ang cute lang niya. Pero, as in, oo, maganda siya. Mukha talaga siyang manika. Waistline niya, 20 lang ata. Oo, ang liit lang ng braso niya. Tapos, Malaki-laki. sobrang kinatuwa ko talaga dyan. Si Eliza, nung pagkapasok namin dun sa kwarto, si Ivana Alawi nakatayo agad. Tapos tinitignan niya lang si Eliza. Tapos ako wala man akong binanggit na, Eliza, sino yan? Wala akong binanggit na gano'n. Tahimik ka na. Tahimik lang ako. Si Eliza, ang unang nagsalita, sabi niya, Ivana, Ivana. Tinuturo niya. Hindi ka tulad ng Ivana. Oo. Matawa siya. Oo, ako si Ate Ivana, sabi niya. Ako si Ate Ivana, sabi niya. Love ko si Eliza. Sabi niya. Pwede mo akong yakap? Tapos niyakap niya. Iyak naman niya. Niyakap niya. Tapos kinis pa niya. Kinis niya. As in, alam mo yung... Kapit pa sila. Oo. Makikita mo kay Eliza na, alam mo yung parang na-excite siya, na-overwhelm siya. Sobrang, ano niya parang yung saya niya, hindi niya Makikita mo ma-express. naman sa body language eh. Oo. Yung body language talaga yung nangusap sa kanya. Pero yung pag-smile niya, nag-smile naman siya, pero more on talagang kung anong Kinikilos. niya. Hindi mo makita kung Yakap sa'yo mo ako, sabi ni Ate Van. Yayakapin niya. Kiss mo ko, Ilang kikiss beses niya. na nagyakap. Oo. Ilang beses din nag-kiss. Nag-ampere. Oo. Kasi ang nangyari po, ganito. Pagpasok namin dun, dapat sa ano po talaga kami, sa mall talaga kami pupunta. I mean, nagkita-kita po kami sa mall mismo. Bali kasama namin yung manager ni Ivana Alawi. Tapos, sa mall muna kami naghihintay kasi ang alam namin talaga at alam ng manager, sa mall talaga kami. At that time kasi nung naghihintay kami, si Ivan Alawi tsaka si Mona, nasa andaw sila, nasa condo sila. Bali parang nag-edit sila or nag-shoot sila ng vlog. Tapos na this oras silang natapos. Kaya ang sabi ni Ivana sa amin, papuntahin mo na lang sila dito sa sa condo. Kaya dun kami nagpunta sa condo, dun na lang din nag-meet si Eliza at si Ate Ivana. Pero originally, ang plano talaga is sa mall dapat. Mag-mall kami, ibibili niya ng mga dapat ang mga gusto ni Eliza, ibibili ni Ate Ivana. Dun kami mamimili, dun kami magbabanding. Kaso nga lang, dahil sobrang busy rin talaga ni Ate Ivana, hindi niya na nagawang puntahan si Eliza. Ang sabi na lang nga ay doon na lang kami doon na lang po kami magkita doon sa condo. Love na love niya talaga si Ate Ivana at gustong-gusto niya talagang makita kasi imagine
alam niyo yung si Eliza, mukhang bibig niya talaga si Ate Ivana. Ivana, paulit-ulit. Tapos, kinikis niya, hinahag niya. Alam niyo yung sabi ko, si Eliza, hindi niya na ako pinapansin. Pinapansin niya na si Ate Ivana. Sabi ko sa kanya, oh yeah, hindi ko lang na video pero sabi ko, parang pinapili ko si Eliza. Oh, Eliza, yakap mo muna ako. Nakaharap si Ate Ivana. Alam niyo, hindi niya ako niyakap. Ang niyakap niya, si Ate Ivana. Tapos biniro ako ni Ate Ivana, sabi niya sa akin, oh, di ba mas gusto niya ako, no? Sabi sa akin ni Ate Ivana. Oo nga, te, sabi ko sa kanya, porket nandiyan na si Ate Ivana ngayon, gustong-gusto mo na siya, sabi ko sa kanila. Tapos, alam mo yung pagka-uwi namin dito sa bahay, hindi pa ako talaga makaget over kasi parang, siyempre, Ivana Alawi yun, gustong-gusto makita ng lahat. Tapos, idol na idol ng lahat. Tapos, alam niyo yung sino ba naman kami para makita siya sa personal, makita siya ng solo. Talagang, ang galing kasi si Eliza rin kasi talaga yung dahilan kung bakit nandun kami. Siya talaga ang dahilan at yun ang purpose kung bakit kami pumunta doon. Hindi kami pumunta doon para humingi ng tulong. Hindi kami pumunta doon para humingi ng kung ano-ano. Ang pinunta namin doon, si Eliza gusto niyang mayakap si Ate Ivana. At si Ate Ivana naman, gusto niya rin makita si Eliza sa personal. Kasi nag-comment siya. Kaya, ngayon na nakita na sila, sobrang nakaka-proud na nagawa ko yung isa sa mga, kumbaga, gustong-gusto ni Eliza na makita nga si Ate Ivana. Bukod sa binigay ng bike, mga laruan ni Eliza, mga magagamit niya, yung iPad, yun talagang hindi makakalimutan ni Eliza dyan. Yung experience na mamit niya si Ate Ivana sa personal. Kasi yung bike, pagdating ng panahon, maluluma yan, kakalawangin yan, masisira yan. Tulad din ng iPad, masisira din yon, balang araw, maluluma yon. 'Di ba? Pero yung experience na naparanas ni Ate Ivana kay Eliza at sa amin, yun yung habang buhay na hindi na namin talaga makakalimutan. Yun na yung habang buhay na namin siyang dadalhin, iti-treasure namin siya. Yun na yung experience na masasabi namin hindi na siya mananakaw ng kahit sino. Kaya alam niyo mga ka-G, na-realize ko talaga na kung para sa yung isang bagay, para sa iyo talaga. Kasi kung gusto ni Lord na ma-experience nyo yun at kung para sa inyo yun, kahit hindi mo ipagpilitan yung sarili mo, mangyayari. Alam nyo ba, bago namin ma-meet si Ate Ivana, sobrang dami na talaga nagbe-mention sa amin na si Ate Ivana nandito sa Magalang, si Ate Ivana nandito, si Ivana Alawi nandito. Ang daming mga nagbe-mention ng mga nagsisend ng picture na puntahan namin siya. Kaso nga lang, alam nyo po yung ako tumatak kasi sa isip ko na pagka nandun si Ate Ivana sa lugar na yun, ibig sabihin, nagtatrabaho siya. Diba? Hindi mo siya pwedeng istorbohin na Ate Ivana kahit na mag-meet lang kayo ni Eliza, ganito, ganyan. Ako iniisip ko, nakakontrata siya, hindi siya pwedeng umalis. Trabaho ang pinunta niya. Kaya sabi ko, mahirap na pumunta tayo doon. Kaya sabi ko, wag na, may perfect naman na oras para dyan. At darating yung time na kahit hindi na natin ipagsiksikan yung sarili natin, si Lord talaga yung magbibigay ng perfect time para makita natin si Ate Ivana. At yun, sobra. 'Di ba? Hindi ko inaakala na talagang mangyayari siya sa totoong buhay. Magkikita namin siya in real life. Nakaka-bless yung nangyari. At alam nyo ba mga ka-G, nararamdaman ko na ito pa lang talaga yung simula ng pag-vlog namin. Ito pa lang talaga yung simula ng journey namin dito sa pag-content. Marami pa kaming kailangan i-improve sa bawat isa. Marami pa kaming kailangan gawin. Marami pa akong dapat gampanan. Marami pa akong gustong i-share sa inyo. Marami pa akong kailangan matuklasan. At alam niyo, sobrang na-excite ako na ibahagi yun sa inyo kasi hindi ako perfecto, hindi ako magaling, pero alam niyo yung bilang isang kuya, ginagawa ko yung best ko sa kapatid ko at kay mama. At eto kami ngayon, ganito yung sitwasyon namin. Pinapakita ko lahat sa inyo kung ano yung sitwasyon namin dito sa bahay. Kasi naniniwala ako na balang araw,
hindi na ganito yung sitwasyon namin. At gusto ko na ibahagi ko yun sa inyo, ma-witness nyo yun kung ano yung sitwasyon namin ngayon. Para at least, di ba, balang araw, magiging isang testimony na lang yung mga videos namin, karanasan namin. Alam niyo yung dati, no? Ganito kami. Pero ngayon, iba na. Kasi marami akong plano kila Mama at Eliza at sa mga kapatid ko. At gusto ko yun mangyari. At pipilitin ko yung abutin. Mag-hard work talaga ako at igagapang ko yun. Kaya, kayo pong lahat na nakasuporta sa amin, nakasubaybay, kayo pong mga laging nandyan para sa amin, maraming salamat po. Kasi kung di po dahil sa inyo, wala kami ngayon sa sitwasyon na to. Wala kami dito sa posisyon na to. Kung di rin naman dahil sa pag-comment ninyo kay Ate Ivana, pag-mention nyo sa kanya, di ba? Di rin naman namin siya makikita at hindi rin naman tayo manonotice ni Ate Ivana. So, kumbaga, ang nangyari po, teamwork. Alam niyo yung ginawa ko yung part ko sa kapatid ko. Sinipagan ko yung pag-upload. Kayo din, tinulungan ninyo yung kapatid ko na maabot yung pinakagusto niya. Yun nga yung makita si Ate Ivana. At alam niyo, natutuwa ko kasi mas marami yung nakakaintindi kaysa dun sa nagbabash na wala kaming ibang intention kung hindi si Ate Ivana at si Eliza magkita lang sa personal. Never kong minention na humingi kami ng kahit ano. At dun pa lang, sobrang thankful na namin na na-meet namin sa personal si Ate Ivana. Nakapag-picture kami, nayakap na si Eliza. At nabigyan niya ng advice si Eliza. Maraming salamat po talaga kasi kung hindi po dahil sa inyo, wala rin naman po kami dito sa posisyon na to. Hindi namin nararanasan to lahat kung hindi dahil sa inyo. Kaya mga ka-G, mahigpit na yakap po sa inyong lahat. Yung mga ginagawa niyo po para sa amin na simpleng comment, simpleng advice, simpleng mga na nakikita ninyo sa vlog, napapansin ninyo, tapos mini-message ninyo kami personally, nagko-comment kayo, kino-correct nyo kami, pinapangaralan nyo kami. Dun pa lang po, sobrang panalo na kami dun. Kasi imagine, di ba? Wala naman po akong nakakausap dito eh. Pero pag nababasa ko yung mga message ninyo, comments ninyo, advice ninyo, pinapangaralan nyo kami eh. Alam niyo, ako din may mga natututunan ako sa inyo. Sobrang laking bagay po nun na parang meron akong mentor, meron akong teacher, parang nag-aaral ako ulit. May natututunan ako dahil sa inyo. Kaya maraming salamat po talaga.